Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verses 8 and 9. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Totoo ka bang nananampalataya? Siguro magandang tanong yan. Naitanong ko rin po yan sa aking sarili noon. Kasi kung pag-aaralan po natin, ano po ba ang pananampalataya? Malinaw naman po sa Hebrews 11:1, ang sabi po diyan na ang faith po is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ibig sabihin, dapat po may katiyakan tayo at sigurado po tayo doon sa mga bagay na ating inaasahan kahit hindi pa natin ito nakikita. Ano ba ang pagkakaiba ng pananampalataya sa science? Ang science po, binabase niya ang lahat sa 5 senses. Ang pananampalataya po, yan po'y hindi nire-reveal ng 5 senses. Nire-reveal po yan ng ating pong spirit, na kung saan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nananalig po tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, or sa mga bagay na inaasahan po nating magaganap sa ating buhay. Ngayon, mahalaga rin na makita natin yung sinasabi sa Hebrews 11:6, na diyan po'y sinasabi na without faith it is impossible to please God. Hindi ka kaluluguran ng Diyos kung ikaw ay walang pananampalataya. At ang sabi diyan, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Kailangan maniwala ka na mayroong Diyos, and that He rewards those who earnestly seek Him. Ginagantimpalaan niya yung mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya naalala ko yung sinasabi sa John chapter 20 verse 29, sinabi ito ng Panginoong Hesus kay Tomas. Sabi niya, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Yung mga unang Kristiyano po, sapat na sa kanila yung katotohanan kanilang tinanggap. Yung naipangaral sa kanilang mabuting balita. Kaya nanalig sila sa Panginoong Hesus. Kahit hindi nila nakikita. At ang sabi diyan, dahil doon sila'y napuno nitong tinatawag na inexpressible and glorious joy. Evident sa kanilang buhay, yung kanilang pinaniwalaan. Kaya punong-puno sila ng kagalakan. At ito po yung sinasabi sa verse 9, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Na-experience nila kung ano yung kanilang pinanampalatayanan. Yun po kasi ang mahalaga sa isang Kristiyano nararanasan mo kung ano yung iyong pinaniwalaan. Kaya pansinin niyo po, sa simula pa lamang, tinanong ko na kayo, totoo ka bang nananampalataya? Kasi napaka-importante po ng pananampalataya. Kailangan naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay naggagantimpala. At ibig sabihin yan, mararanasan mo yung goal of your faith sa iyong buhay according to 1 Peter chapter 1 verses 8 and 9. So hindi mo lang sinasabi yan, na-i-experience mo yan dahil nanalig ka. Now, bakit importante ang manampalataya? Unang-una po, God can only be pleased by faith. Yun ang sinasabi ng Hebrews 11:6. Kaluluguran lang tayo ng Diyos kung tayo'y mananampalataya. Pangalawang katotohanan, you can only receive from God through faith. Tatanggap ka lamang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw yan doon sa binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Pangatlo, you can only be blessed through faith. So yan ang sinasabi ng John chapter 20 verse 29. At pangapat, God can only work in you and even through you. Kikilos lamang ang Diyos sa buhay mo at gagamitin ka ng Diyos kung meron kang pananampalataya. Pansinin niyo po dito po sa Mark chapter 6 verses 5 and 6, sabi po rito, He could not do any miracles there
except lay his hands on a few sick people and heal them, and he was amazed at their lack of faith. Maging dun sa sariling bayan ng Panginoong Hesus, no po, ay hindi makapaghimala yung Panginoong Hesus kasi ang mga tao pong nakapaligid sa kanya ay di nananampalataya. Kaya mapapansin nyo, iilan lamang yung nakaranas ng himala, yung mga may sakit na gumaling. Kasi po, nalilimitahan ang pagkilos ng Panginoong Hesus sa kawalan ng pananampalataya ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Malinaw po yan. Basahin niyo po ulit. Mark chapter 6, verses 5 and 6. Kaya ang tanong ko, totoo ka bang nanampalataya? Totoo bang naniniwala kang may Diyos? Totoo bang nanalig ka sa Panginoong Hesus? Totoo bang naniniwala kang may buhay na walang hanggan? O baka kaya ka lang naniwala dahil natakot kang mapunta sa impyerno, no? Hindi po paniniwala yun. Fear po yun. Ano po? Mahalaga, tiyakin mo ngayon sa iyong puso kung ikaw ay nananampalatayang totoo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pag-aaral na ito. At muli, naunawaan namin yung kahulugan ng salitang pananampalataya. Sa sandaling ito, baguhin mo kami, Panginoon. Kung yung amin po nga pananampalatayang taglay ay hindi pagganap, paunawa mo sa amin kung paano talaga ang totoong manampalataya nang maranasan namin yung pong gantimpalang inilaan mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.